Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Naglabas po ng statement si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa mga nagsampa nga ng impeachment laban sa kanya. At isa sa mga binanatan niya rito ay si Risa Hontiveros kung saan siya yung leader ng akbayan. So dito may mga sinabi si Vice President Sara Duterte tungkol sa issue nga na yan at sinagot niya kung bakit ano ba yung mga reason kung bakit itong si Risa Hontiveros ay talagang gigil na mapatalsik itong si Vice President Sara Duterte. So ito panoorin po natin, pero syempre bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. So mapunta naman tayo mga bossing doon sa ano ni Inday Sara. Ito napakaganda nitong video na to. Sinagot na ni Inday Sara yung mga yung impeachment laban sa kanya. Sabi kasi ni Abante at ng ibang mga congressman na napakarami daw noong mga ebidensya kay Inday Sara. Puntang ina, sabi ko, anong ebidensya kaya yun? Anong ebidensya kaya yun? Kasi kung madaming ebidensya, bakit kailangan pa nilang magbayad ng mga congressman para lang pumirma sa impeachment? Kasi sinasabi nito nilang iwi, yung nakangiwi na congressman ng putang inang party list. Ng putang ina party list. Oh, party list ng mga ng mga pangit. Oh, sabi niya na for the second time may impeach. Gago, hindi na impeach si Inday Sara. Inday Sara was not impeached in the 19th Congress. Why? The Supreme Court said so. Sabi ng Supreme Court, what you did was wrong. Ang ginawa nyo, mali. Ang sistema, mali. Therefore, null and void yung ginawa ninyong impeachment. Kaya nga hindi yan tinalakay ng Senado. Gago ba kayo? Kung na-impeach si Inday Sara sa Congress, noong 19th Congress, sana tinalakay yan ng ng 20th Congress or ng Senate. Hindi nga dumiretso sa Senado dahil unconstitutional. Ibig sabihin mali yung sistema, mali yung proseso. Adobo yung gusto niyo lutuin, sinigang yung lumabas. Putangin na niyo. So hindi kayo. So sabi nga 'di ba sa resolution ng Supreme Court, void ab initio. So sa umpisa pa lang mali na. So hindi kumbaga illegal. Kumbaga hindi qualified, hindi kumbaga walang kwenta yung nangyaring impeachment doon sa House of Representatives noong 19th Congress. Kaya hindi pa na-impeach nung talagang legally impeach si Sara Duterte. Ito'y illegal impeach. Kaya nga 'di ba nakialam yung Supreme Court. So ibig sabihin, wala pang nangyayaring impeachment, kaya tama yung sinasabi dito. So hindi kayo nagluto ng adobo. So ang sinasabi ng taong bayan dito, Inday Sara was never impeached. Now, if she will again be impeached in the Congress, the question is, may impeach ba siya sa Senate? Yun ang malaking question mark. Because if the Senate says hindi siya dapat ma-impeach, then hindi siya dapat ma-impeach. She will still be the Vice President and she can still run in any public office sa future. Nangyari kasi yan kay Davide. O, di ba? Pina-impeach si Davide pero na-acquit or not guilty si Davide pagdating sa impeachment court. So it happens. It can happen. Oh, maaring sa inyong Kongreso, but pagdating ng Senado, I am telling you. Diyan. Naniniwala ako sa kanya pagdating sa Senate, medyo 50-50 yan na baka lang na hindi yan lumusot. Kasi ilan lang naman talaga dyan yung pure blood Daylawan. 3 lang naman dyan eh. Si Risa Hontiveros, si Kiko, tsaka si Iba Makino. Ngayon, sama mo na dyan si Ping Lacson, tsaka itong si Tito Soto kasi hindi naman niya tatakbo pagdating ng 2028. Pero the rest doon na naiiwan doon sa majority block. Tanggalin mo na dyan yung yung 2 bilyar. Pero yung 1 bilyar doon yung anak na babae, si Camille, pwedeng bumaliktad pa yung 2 yan. Tapos yung ibang may Pia Cayetano pa doon na abogado na siyempre magbabase yan sa ebidensya
at sa mga alam niyo yung madaling patunayan na din yung laban ni Sara Duterte gawa nga nasa likod niya yung COA report na wala ngang ginastos na, kumbaga walang winalanghiyang budget yung OVP. Kaya medyo mahihirapan sila pagdating sa Senado. At the same time, may mga re-electionist pagdating ng 2028. So, nararamdaman na nila yan. Once na sila bumoto ng impeach si Sara Duterte, pwede maka-apekto yan sa kanilang karera pagdating sa 2028. At alam nila na, kumbaga, nagmamasid na yung buong Pilipinas Di ba? Yung mga botante ngayon. At nakikita na nila na hindi grounds, kumbaga, politika talaga yung nangyayaring pagpapa-impeach dito kay Sara Duterte. Kaya 50-50 rito ang Senado. Diyan sa Kongreso, maaaring sa liliit ng constituencies ninyo, kaya nyong kapalan ng mga mukha ninyo at kaya nyong pagkapirahan yan. O kasi nga, ilang tao lang naman yung kailangan nyong kumbinsihin para manalo. Pero itong mga nasa Senado, do you think if Risa Ontiveros impeach itong si VP Sara, you think she can win sa 2028 and taas ng pangarap niya? I am pretty sure na si Risa Ontiveros ngayon is all talk. Sinasabi lang niya ni Risa Ontiveros na gusto ko ganito, gusto ko ganyan. Pero nananalangin yan, hindi mapunta yung impeachment sa Senado ngayon. Kasi nga, pag napunta yan, mamamatay talaga yung kanyang pangarap na maging presidente. Dahil hindi talaga nila kayang tapatan yung galit ng taong bayan Alam mo, sabi ko, ang bobo rin talaga nitong mga makakaliwa Kasi pwede naman kayo mahipagkampihan talaga sa mga Duterte dahil sa totoo lang, yung mga Duterte, left naman yan Hindi nga lang sila extreme katulad ninyo, but left yan, hindi sila right. Utangin na nyo. Ngayon. Diba? May punto naman kasi tandaan nyo or alalahanin nyo nung naupo na si Pangulong Duterte. Naglagay siya ng mga sa ganyang gabinete na mga galing sa mga komunista. Pero ang nangyari nga lang, dahil nga masyadong abusado yung mga komunista na binigyan na nga ng posisyon pero hindi naman tinrabaho yung dapat nilang gawin. Kaya ang nangyari, sinabak din ni Pangulong Duterte. Kasi ang alam lang kasi, ang ibig sabihin, ayaw nilang maging parte ng kaayusan ng Pilipinas. Ang gusto nilang magulo. Kasi doon sila nakakakuha ng simpatye. Kapag naging maayos kasi ang Pilipinas, wala na makikinig sa kanila. Since yung gusto nila maging magulo, nakukuha nila yung sentimiento, yung alab ng puso, yung kahirapan, diba? Doon nila kinukuha kaya nakakaloko pa sila ng mga Pilipino. Pero sabi nga dito, dapat kung ano talaga gusto nila talaga ng kaayusan, pwede naman silang umanib sa mga Duterte kasi kumbaga sinasang-ayunan naman ni Pangulong Duterte yung kanilang ideology, diba? Unlike dito sa nangyayari ngayon, yung taong o yung pamilya ng Marcos na isinusukan nila, pero ngayon sila yung ride on sila kay Marcos, di ba? So, yung dating kinasusuklaman nila, ngayon parang kakamping-kakamping nila, syempre meron silang nakukuhang pakinabang Kaya, di bali nang kainin nila yung sinukan nila, ang importante lang naman talaga, wag maupo yung mga Duterte kasi magiging maayos yung Pilipinas, lulubog yung mga sympathizer. Ngayon, nakipagkakampihan kayo sa mga bulok. Gumagawa kayo ng krimen para lang lumakas yung inyong pag-asa sa 2028. Pucha. Ang boboto sa inyo, taong bayan Hayag, bukas na mata ng taong bayan kung paano ginagawa ninyo pare-pareho sa Pilipinas So you think, kung i-endorse, halimbawa, mag-merge ang dilaw at saka ang pula, mag-merge yan. Sabi nga nito Pasio, kahit makipagsanib pwersa pa kayo kay Satanas o sumanib sa inyong demonyo, hindi kayo mananalo sa mga Duterte because yung mga pagmamahal nila sa mga Duterte plus yung galit nila sa mga pinaggagawa nyo sa Pilipinas, putangin na nyo. Yan ang magpapanalo lalo sa kung sino man, kahit mawala si Inday Sara, kahit hindi si Inday Sara ang tumakbo, ma-impeach si Inday Sara, sabihin na natin, putangin na, kung sino ang susuportahan netong mga ito. Marami pang Duterte yung pwedeng tumakbo. Kung sinong susuportahan nitong mga to, maniwala kayo, yun ang mananalo. Pakinggan muna natin yung sasabihin ni Inday Sara patungkol sa kanyang impeachment. Matulahi wa barakatu. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat.
Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Hindi, totoo yun. Totoo yun Fishing expedition. Wala silang ebidensya. Natatandaan ninyo. Even ito sila Chelo Magno, nung tumakbo sila sa ombudsman, they are requesting for the ombudsman to ask or to tell AMLAC to open their bank accounts. Ibig sabihin, wala silang ebidensyang hawak. Wala silang ebidensyang hawak na si Inday Sara nagnakaw. Why? Meron kasing dokumento si Triling. Yung dokumento ni Triling sa congressional inquiry, dininay na ng AMLAC yan. Sinabi na ng AMLAC, hindi namin alam kung saan galing yung data niya. Kasi hindi kami pwedeng maglabas ng report nang walang court order. Kung nakuha ni Trillanes yan, nasan yung court order niya? At anong basihan yan? Kung wala, ibig sabihin, peke yan. So ngayon, they need to prove na yung meron si Trillanes, totoo, they need to open her bank accounts. Utangin na nyo. Bank secrecy law, gago ba kayo? Meron man siyang salin. Hindi ba? So magbase kayo dun sa salin. Ngayon, Ang bobo nga rin, kahit itong si Boying Remulla, siguro naramdaman din ni Boying Remulla na parang ginagawa siyang alila nitong mga dilawan na inuutusan siyang gumawa ng isang bagay na alam naman siguro ni Boying Remulla na ginagamit lang siya itong mga komunista at mga dilawan na to na pabuksan yung bank account. Kaya di ba parang nag-aakusa sila ng isang bagay na wala naman silang ebidensya. Ang tanging ebidensya lang nila, laway lang. Magbibintang lang sila nagbibintang kasi ganyan naman yung diskarte ng mga sympathizer ng NPA eh. Diba? Yun yung kinakalat nila sa mga liblib na lugar. Puro kasinungalingan, puro magtatanim sila ng kung ano-ano para magalit sa gobyerno. So ganyan din ginagawa nila ngayon dito. Kinakalat lang nila na mayroong daw bank account, may gantong pera si Sara Duterte, galing kay ganito kay ganyan. Pero wala silang ebidensya. Ngayon, ang gagawin nila para makakuha silang ebidensya, uutusan nila si Boying Remulla na paggalawin na yung kaso sa ombudsman para utusan yung AMLAC na buksan yung bank account ng mga Duterte. So doon pa lang sila kukuha ng ebidensya. Katulad nung sa ICC kay Pangulong Duterte, wala naman silang ebidensya. Ang gagawin nila, hihintayin nila na mag-utos yung korte, yung ICC, para doon pa lang sila kukuha. Doon pa lang sila mamimitas ng mga magiging ebidensya tulad ng mga witness, di ba? Ngayon, nananawagan yung ICC na kung sino daw yung gustong tumistigo. Kahit mga pulis daw, mga nasa law enforcement, hinihikayat ng ICC na lumabas para tumistigo versus dito kay Pangulong Duterte. So, kita niyo yung diskarte na fishing expedition. Wala talaga silang hawak na ebidensya or witness. Ang gagawin lang nila ay hinihintay nila na maglabas ng statement o ng kung anumang manggagaling dito kay Sara Duterte. Kaya nga 'di ba pinipilit nilang sagutin ni Sara Duterte yung si Mary Grace Piatos, yung sa confidential funds. 'Di ba? Pinipilit nila na yung AMLAC buksan yung bank account ng mga Duterte kasi doon pa lang sila naghahanap ng ebidensya. Wala talaga silang hawak na ebidensya. Ngayon, kailangan nyo makahanap ng matibay na ebidensya para masabi na yung salin niya tsaka yung totoong or mayroon siyang mga offshore accounts and all, meron siyang mga tagong yaman. You have to show proof. Hindi pwedeng lalapit kayo sa mga ahensya ng gobyerno to ask proof. The burden of proof is with the accuser. Kung ikaw yung nag-aakusa, dapat ikaw
dapat ikaw yung may hawak ng ebidensya. Pero wala silang ebidensya and hindi mo na kailangan pang magbayad ng mga congressman para lang pumirma sa impeachment kung talagang alam mo na ito may ginawang masama. Sinabi na ni Toby Chanco Sinabi na ni Marcoleta na hindi sila na-involved dyan sa impeachment na yan Sa sino yung Madriaga? Yun, ina niyang good luck. Puntakin mo, kriminal? Makikinig ka sa kriminal? Sinong gago? Anak ng tinapay yan. Na-debunk na ng ilang beses yan. Namatay na nga yung issue ng Madriaga kasi wala na Wala na silang mailabas na kwento kasi lahat ng kwento nila, putang ina yung mga tao mismo na apektado ng mga kwento nila, hindi sila indaya, nagsasalita, teka, di namin kilala yan. Hindi namin yan, putya security guard lang yan. Paano nangyari yun? Ako ang nandoon sa ahensya na yun, yung sinasabi niya, hindi ko siya kilala. Never naming naging empleyado yan whatsoever. Anak ng putya, paano yung how will it stand sa ngayon, pagpunta niya ng Senado, utsang ina niyan, siyempre yung mga senador, buong Pilipinas ang constituency niyan. Mantakin mo kung ako senador, paano ako ngayon mga ngampanya sa Visayas at Mindanao kung alam nila na isa ako sa nag-impeach kay Inday Sara. Pati anak ko. Tsaka makikita ko yung pagiging kung halimbawa, yung pagiging tanga nila, makikita. Siyempre naka-live stream yung hearing, di ba? So makikita ng taong bayan kung paano yung galawan ng mga senador, kung ito talagang niluluto lang nila yung impeachment o talagang hinahanap nila yung katotohanan. Kasi makikita naman natin tulad yung sa Senate Blue Ribbon Committee, di ba, ni Ping Lacson. Kitang-kita natin na kung paano nila minamanipula yung hearing na ang dami nagtuturo si Martin Romualdez, yung pinakaulo nitong sindikato ng flood control. Pero ang nangyari, nailihis yung mga kinasuhan. Ang rekomenda ni Ping Lacson ng kasuhan ay mga senador. Ang tanging nakasuhan lang na congressman nag-resign pa si Saldico. Maliban dun, wala na. So, ganun din yung mangyayari rito. Makikita at makikita ng Pilipino, ng Pilipinas, na kung paano nila lulutuin itong impeachment. At yun ay makaka-apekto sa kanila sa 2028. Tama yung sinasabi dito. Anak ko, hindi mananalo kung tatakbo. Kasi talagang galit na, babantayan talaga ng Pilipino yung putang ina ninyo sino. Kasi yung kay Chief Justice Corona, walang pakialam tao ron Sa iba pang mga ini-impeach, walang pakialam tao ron. And nung panahon naman ni Erap, wala pang social media nun. O kaya kung ano yung ilabas ng media, yun lang yung tatanggapin ng tao. Pero ngayon, hindi na hayag na Meron ng mga taga-social media na ipinaiintindi sa inyo yung mga bagay-bagay na ayaw ipaintindi sa inyo ng mainstream media. So hindi na tayo maluloko pagdating dito sa ni Inday Sara. Si Toby Chanco na nagsabi, si Erice, ang dami mga congressman mismo ito, membro ng 19th at 20th Congress ang nagsasabi na putya itong impeachment ni Inday Sara, basura. Basura to, galing sa basurahan to. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power,
the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Klaro yun, ha? So, paano mo sasabihin na hindi politika ito? Eh, itong tao na ito, gustong tumakbo sa 2028. So, basically, yung grupo niya na Akbayad at saka Gabriela, siyempre, ang gusto, iposisyon siya. And in order for her to be positioned or to have the position, yung greatest threat sa kanyang pangarap, kailangan ma-eliminate nila. Sino yun? Si Inday Sara, and verbatim, sinabi niya yun dito na imminent and clear pa din yung danger of a full comeback ng mga Duterte if Inday Sara is in the equation. At yan din yung halos kaparehas ng sinabi ni Trillanes. So, dahil nga si Trillanes, kahit anong gawin niya, hindi naman siya mananalo kahit tumakbo siyang presidente. Wala namang mag-endorse sa kanya. Kung magsiself, naman siya, tatakbo ng pansarili niya lang, malabo rin naman manalo siya kahit vice president. Mayor nga, hindi siyang nanalo eh. So, mas gugustuhin pa ni Trillanes na tulungan na lang itong si Risa Hontiveros. Kaya nga 'di ba ang kanyang lintay niya ngayon magtulong-tulong daw lahat ng oposisyon. Yung administrasyon, binuhay mo, administrasyon at oposisyon magsama-sama para lang talunin si Sara Duterte. Ganun kalakas si Sara Duterte. Kaya dito, ang linyahan dito ni Hontiveros, kailangan ma-eliminate si Sara Duterte para at least sila yung maupo. Ngayon, kung sakasakali lang naman na may panalo ng administrasyon yung kanilang magiging manok, pwede uli silang mag-ingay dito at pwede nilang hahina ngayon ng bagong impeachment para sila yung maupo. So lahat talaga rito gagamitin nila ng pamumulitika para sa mga personal nilang ambisyon. Sila na nagsasabi ngayon na I can slay her kung mag-unite tayo. O if you can slay her kung mag-unite, bakit hindi mo mag-unite na lang kayo tapos try to slay her this coming 2028? Pero hindi na nila gustong paratingin ng 2028 because the Duterte comeback is inevitable. Hindi na mapipigilan. Wala naman sanang Duterte comeback kung nanalo si Inday Sara kung tumakbong presidente yan It's Duterte still pa din sana. Pero dahil nga nawala sa mga Duterte, napunta sa mga magnanakaw, gustong nilang magtuloy-tuloy magnakaw, kaya ayaw na nilang bumalik yung mga Duterte. Plain and simple. Duterte, walang nakapagnakaw. Nung wala na si Duterte, puro pagnanakaw. Anong gagawin nila? Na-addict sa pagnanakaw. Di gusto nila tuloy-tuloy yung pagnanakaw. Continue. At yan din ang pinipigilan nilang mangyari kasi once na maupo si Sara Duterte bilang presidente, pwedeng yan yung katapusan ng karir nila. Malamang mapupuno yung ating kulungan kasi lahat ng mga na-involve yan sa flood control, yung mga insertion na yan, kakabahan, sigurado yan. Hindi at siguro nararamdaman nila na babalikan sila ni Sara Duterte. Dahil tandaan nyo, si Sara Duterte hindi nagsasalita tungkol sa future plan niya hanggat hindi pa siya nakaupo. Pero at the back of his head, sa likod ng kanyang pag-iisip meron ng naiisip na plano yan kahit paano. No, 'di ba? Andiyan na yung tinatandaan niya na yan. Tingnan niyo kung paano siya especially nung nakaraang hearing dun sa Kongreso. Meron niyang paper and pen. So naglilista yan, nag-notes yan kung sino-sino yung mga bumibili sa kanya. At posible yun yung mga taong babalikan ni Sara Duterte kapag nakita niya ng butas na may involvement pagdating sa korupsyon. Continuity, hindi continuity ng proyekto sa gobyerno, continuity ng kakurakutan, kamagnanakawan, o ng kademonyohan, yun ang gagawin ng mga yan. And siya mismo nagsasabi na hanggat nandiyan yan, she's a threat. Di natin siya kayang talunin. So, i-impeach na lang natin siya. Ganun yung dating. Kaya yun yung sinasabi ni Inday Sara dito na itong impeachment na ito, ang unang motibo niyan, hindi naman para mapatunayan kung nagnakaw ako Ang motibo nila, mawala ako. Mawala ako. So regardless kung nagnakaw ako o hindi, ang gusto lang nila, mawala ako at manalo sila at magtuloy-tuloy yung pagnanakaw nila. Ganun lang yun. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan.
Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang kapangyarihan ng impeachment ay hindi dapat ginagawang sandata ng politika. Yun, ginagamit sa politika yung impeachment. Putay na. So ngayon, ganun na ang gagawin nila. Pag ayaw nila ng presidente, impeach nila. Pag di sila busog, Diba? Politika talaga ang nasa ano nito. Parang kinakapitalize nila ngayon yung impeachment para lang masunod nila yung gusto nila. Since hawak nga ni Bongbong Marcos ngayon yung Kongreso, kaya sila sumasawsaw kay Bongbong Marcos kasi alam nila na pwede nilang gamitin si Marcos para ma-impeach si Sara Duterte. Kaya nga hanggang ngayon, di ba, kung pakinggan niyo yung huling statement ni Ontiveros, ikinabit niya yung China rito kay Sara Duterte. Ngayon, sinasawsawan nila yung issue ng South China Sea. Ginagamit nila si Tariela, ginagamit nila itong administrasyon ni Bongbong Marcos na para yung galit ng Pilipino mapunta sa China. At ngayon, dahil nga yung China galit na yung Pilipino, ikukonekta nila kay Sara Duterte. So lahat talaga rito ay bunubuhos na nila. Sabi nga ng mga political analysts, itong taon na to, ito na yung pinaka lahat gagawin para lang ibagsak si Sara Duterte. Parang ito na yung make or break nila. Once na ito hindi nila napagtagumpayan na ibagsak dito si Sara Duterte, pwedeng ito na yung katapusan ng kanilang political career. Dahil sa 2028, Sara Duterte, hindi na mapipigilan yan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.